Gaano ninyo kakilala ang mga Bangsamoro? Welcome to the Amigani Talk Show. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga totoong kwento ng kabayanihan, kagalingan at mga kagandahang asal na tiyak na mapupulutan ng magagandang aral. Halina't samahan niyo kami at sabay-sabay tayong matuto kasama ang iba't ibang personalidad ng Bangsamoro. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, kasama po natin ang isang Bangsamoro, isang Magindanaon, born in Cotabato City, raised in Palimbang, and right now, gumagawa po ng pangalan sa Luzon, Visayas, Mindanao. He is now a very successful entrepreneur na nag-umpisa po sa hirap, si Coach Harrison Aliman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Harry Aliman. Ako po ay tubong Cotabato din po kasi nandito yung aking father, and then mother ko naman po ay nasa Palimbang, Sultan Kudarat. And right now, nasa Laguna po ako, Luzon. Doon po tayo napadpad at naghahanap buhay. Special po itong interview na to kasi si Coach Harry ay malapit po sa akin. In fact, noong 2019, very vivid sa memory natin, nung binisita po natin sa Calamba, Laguna, na naglalakad lang kami doon dahil sobrang hirap, and that time, Coach Harry ay struggling financially, right Coach? No? Yes. And 2 years after that meeting sa Calamba, no, nagbago po yung life niya, 180 degrees, and he is now very successful. You look up na napakadaming mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao. But ang nakikita na lang ng tao ngayon, Coach, ay yung mga symbols of success, ano? Yes. Yung mga material. Ang hindi nakikita o nalalaman ng marami ay kung paano nag-umpisa. Napag-alaman ko na si Coach Harry ay isang produkto ng broken family. Yes. Gaano kahirap na lumaki na hindi mo kasama ang dalawang magulang mo, yung tatay mo, yung nanay? So, lumaki ako dito lang po ako pinanganak sa Cotabato. Lumaki sa Palimbang, doon na nag-elementary. So, hindi po maganda na sa pakiramdam ng isang Harry Aliman talaga pag nakakita na buo yung pamilya, wala tayong choice. Okay? Bilang bata, dumaan sa elementary, in-enjoy lang natin yung pag-aaral natin nang makatapos tayo ng elementary. So naranasan ko po dahil malapit kami sa dagat, yun yung pangunahing hanap buhay doon ay dagat. At the same time, hindi naman po ako marunong sa pag-farm, kundi sa dagat lang po. Para masustain yung pag-aaral natin sa elementary. Para makatulong din po dun sa mga tita ko na sila po yung nag-accommodate sa akin, nag-alaga sa akin na mula ng bata po. So lumaki ka sa lola, tita, tito, mga gano'n? Naiwan ako sa lola. Okay. At the same time, nandun po kayo po yung lolo ko, sa tita ko. Okay, so hanggang sa napunta sa isang tita, right? So yun na po yung nakasama ko elementary, high school, hanggang ngayon. Kulang ang salitang salamat sa kanila sa pagsuporta nila sa akin, sa pagtulong nila sa akin. Ang isang makilala ko naman po yung nanay ko. Nakilala mo yung nanay? Nakilala ko yung nanay ko, graduate ako ng high school, so pinaka na po ako. And dito, bumalik po ako ng Cotabato, kung saan nag-aaral po ako ng education, Islamic studies. Kinuha natin. So hindi din po ako nakatapos. Yun naman po yung nakilala ko yung tatay ko. So siya po yung sumuporta sa akin para makaaral ako ng isang semester. So after that, nung namatay siya, doon pa lang po siya personal na nakita sa buong buhay ko. Nung ililibing na lang siya. Kaya po, ang mindset ko noon is mag-abroad kasi bakit? Para masustain ko yung sarili ko, makaahon sa kahirapan at the same time may panggastos. So hindi tayo pinalad makapunta ng abroad. So naka-stay ako sa Laguna. So yun po yung unang naging trabaho ko ay guardia. Guardia. Sahod ay 6,000 a month. So wala tayong choice kundi pinatulan natin. Nag-enjoy tayo doon hanggang sa
natagpuan natin yung ganitong industriya, negosyo. So, sobra-sobra akong nagpapasalamat kasi nakita ko na from employment and sa pagiging negosyante. So, hindi po madali. Okay? Madami tayong pinagdaanan. Pero gamit ko po yung mula elementary, high school. Sabi ko, kung nakaya ko nung elementary, high school, ito, pangarap na pinag-usapan, business na hinahandle mo, sarili mo ng negosyo. So, inaral sinipagan at gabay ng Allah, tayo po ay binibigyan pa niya na pagkakataon na gumanda din ang buhay natin. Nabanggit mo kanina na ang alam mong gawin ay nasa dagat, ano? Yes. Ano yung specifically, ano yung mga ginagawa mo that time para makatulong sa mga tita mo or lola mo? Simpleng pagtulong sa loob ng bahay. Basic, paghugas ng pinggan, paglilinis ng bahay, maghanap ka ng yung mga kahoy na para may pangsaing kayo. Yun yung mga tulong. At the same time, malapit kami sa dagat. Kung may mga nanguhuli ng isda, tumutulong tayo para mabigyan tayo. Pag madami silang yung binigay sa atin, yun yung binibenta natin para makabili naman po ng mga gamit sa school, t-shirt mo, uniform mo, para hindi na iasa sa kanila kasi sa hirap ng buhay po. Pero alam ko po doon, madami din po kami parang bahay ampunan yung napuntahan ko. Alam ko doon, naipangsama ko sa inaalagaan o nakatira doon, kinugkog doon sa bahay niya kasi mahilig pangugkog yung tito namin. Ilang taon ka nung napatpat ka sa Luzon? Year 2010, 22 years old. Naging gwardiya ka ng ilang taon? Naging gwardiya ako ng almost 2 years. Naging gwardiya tayo. Una at huling pag-iimpleyado. Gwardiya. Ano yung naging motivation mo para piliin mo yung industriya na kung saan nandiyan ka ngayon? Motivation, una, malaki po yung pangarap ko kasi sabi doon, wala namang masama mangarap ka talaga eh. Yun yung pinaka-fuel ko, yung pangarap ko na makatulong sa mga tumulong din sa akin noon. So, pag nasa isip ko, naggantihan sila ng tulong, yun yung aking isa sa mga motivation na makatulong sa kanila. Pero hindi pinalad, nakapag-asawa agad. Kasi naghahanap tayo ng moral. Nakatagpo tayo ng asawa. Yan po yung asawa ko. Yung mindset ko na makatulong, hindi agad-agad. Kasi kulang na kulang po. Ang sahod ko, sa amin palang kulang na kulang na. Bilang isang empleyado. So hanggang sa mayroong opportunity na may mga libreng seminars, mga libreng training, paano magnegosyo. So, nakapasok tayo doon. At nakita ko yung sistema ng pagninegosyo, ganito lang pala. So, ang ginawa ko, umalis ako pag sa pagiging empleyado at nag-full time ako sa pagiging negosyante. Ilang taon yung ginugol mo sa negosyo na ginagalawan mo ngayon bago mo na-achieve yung success na tinatamasa mo ngayon? 7 taon, halos isuka ko na. Gustong-gusto ko na, ayaw ko na kung babalik na ako sa pagiging empleyado kasi na yung 7 taon, sobrang sagad. Down na down. May kwento ko lang, Boss Ami, pambili ng tubig sa 4 kong anak, plus asawa ko, plus ako. Ni tubig, pambili ng tubig, wala kaming pambili ng tubig. Dumating ako sa ganun. So, sobrang maalat. Kasi hindi pa natin nakukuha yung sistema. Hindi pa binibigay sa'yo kasi may kulang. Hindi pa prepared. So, ang ginawa ko, nagkwento ko lang, nagpakulo ako ng tubig gamit ang rice cooker namin, na yun lang yung meron ako, rice cooker. Pinakulo ko, galing yung tubig sa grifo. After kumulo, ay pinalamig ko, pinapaypayan para lumamig, mainom ng mga anak ko. So after that, nakaramdam yung mga anak ko ng pagtatay. Kasi hindi maganda, hindi malinis yung tubig na nainom nila. Dumating ka sa punto na pinagdudahan mo na yung sarili mo at yung ginagawa mo. Yes, sobra kasi lahat ng taong kaibigan, kamag-anak, asawa mo, wala nang naniniwala sa'yo.
So, ang tanging naniniwala na lang ay ako. Sarili ko. So, dumating sa punto na sobrang napapagod ka, napupuyat ka, na-stress ka kasi harap-harapan mo yung problema, wala kayong makain. So, tanging pag-asa mo na, buti na lang, meron akong malaking paniniwala sa sarili ko na may Panginoon, may Allah. Nasabi niya doon, pag naniwala ka, ibibigay niya sa'yo. Kung maniniwala ka, yun po yung naging pag-asa ko na lang. And then sabi ko, mamahalin ko yung trabaho ko. Paano ko mamahalin yung trabaho ko? Pag may tao lang, sabi ko, kaya dito sa company meron ako ngayon, sabi ko, pag mayroong tao lang, kung gagawin ko uli ang negosyo ko at magninegosyo ko uli, ipagpapatuloy ko yung negosyo, isang tao lang, dalawa, ang unang magtitiwala sa akin, ibibigay ko yung magandang serbisyo. Kasi yun nandindihan ko sa business eh. Kung maganda ang serbisyo mo, maganda yung produkto mo, quality yung produkto mo, quality yung serbisyo mo, at nasa puso mo, yung ginagawa mo, nandun na po yung suporta sa iyo ng Allah. So, doon nag-start, asawa ko, naniniwala na sa akin. Pero bago naniwala, after 2 years pa. Kung hindi ako nakabili ng bahay, hindi pa siya nang maniniwala. Kasi 7 taon, wala akong resulta, as in wala. Kaya, wala akong mai-advise sa mga nanonood ngayon, kundi itong ginagawa ni Boss Ami, isang karangalan, sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa tao ito, masipag na tao ito, kaya pinagbigyan natin siya kasi bakit? Nung siya ay nasa negosyo pa, ngayon po ay nasa work siya ngayon, at ayun siya, nag-negosyo pa rin, isa po ako sa mga idol ko itong tao to. Inspired ako sa kanya kasi bakit masipag, madiskarte sa buhay, sa ibang company namin, isa siyang malaki magpasok ng sales, malaki ang resulta. So, isa siya sa mga contribution bakit ako nagpatuloy sa ganitong klase ng industriya o pagninegosyo. Coach Ami, Boss Ami. That's overwhelming. Coach, maraming salamat. Nakakataba ng puso. Ito nakaka-proud na isang Bangsamoro. Like, pag nasa area ka, ng mga non-Bangsamoro areas, bawa, medyo alam naman natin na hindi ganon kadaling i-establish yung sarili. Papaano mo nakayanan na isang Bangsamoro ay makakagawa o makakabuo ng empire with 200,000 people under you? Sa akin po, personal, ang pinaka-mindset ko talaga, sinunod kong sistema is ano ang tinuro sa akin. Maging mabuti kang tao, huwag kang manlamang, kahit kanino, irespeto mo yung tao, mahalin mo yung ginagawa mo, mahalin mo yung mga taong nandyan. Based doon sa mga pinagdaanan mo, mga natutunan mo, ano yung gusto mong ibigay na advice sa mga gustong mag-umpisa rin ng negosyo kagaya mo? Number 1, kailangan tanungin mo sarili mo. Bakit mo gusto yung trabaho? Bakit mo gusto, kung gusto mo naman magnegosyo, bakit mo gusto magnegosyo? O kung gusto mo naman maging successful, bakit mo gusto maging successful? Kasi pag nasagot mo yan, bakit mo gusto maging successful, to follow na yung effort. Yung papaano. Papaano. Kailangan malaman mo bakit mo gustong maging successful. At the same time, isa pa sa mga tips ko po na paborito kong i-advise, maging thankful and grateful ka. Okay. Ano man ang pinagdaanan mo ngayon, maging thankful and grateful ka. Bilisan mo magpatawad. Okay. Kasi pag di mo bilisan magpatawad, pagid siya. So dapat, pasis-pas, huwag ka nang mabuhay sa nakaraan kasi wala nang buhay doon. Gawin mo, i-enjoy mo ngayon kasi ito yung pinaka-blessing. Okay? Na araw, yung buhay pa tayo ngayon. Araw na to. Pangatlo, huwag mong gawin sa kapwa mo ang pinaka-ayaw mo o ayaw mo gawin sa sarili mo. At the same time, wala kang PGH. Ano yung PGH? Oo, galit hinanakit. Okay. Kasi po, pag may PGH ka, baggage po yan. So, hindi ka makakangit eh. Kasi every time na iniisip mo sila, hindi ka ma-inspire. Wow, no? So let's take it from Coach Harry. Importante yung siguradong-sigurado ka na kung bakit mo ginagawa yung Yes. You are definite sa iyong purpose. Yes. Kasi along the way, gigewang ka. Every time na maramdaman mong parang gusto mo nang sumuko, balik ka kung
kung ano yung ginagawa. Just like what Coach Harry said. At gustong-gusto ko yung magpatawad. Yes, magpatawad ka. Kasi maraming tao na nagtataka sila bakit kahit anong sipag nila, anong gawin ay hindi sila makawala doon sa sitwasyon na gusto nila makawala. Kasi nga, mabigat yun yung excess baggage na sinasabi. Ito, kay Coach Harry, nakikita natin na for the world to be good for you, kailangan natin maging mabuting tao. Yes. That's karma. Totoo yan. That was a very productive conversation with Coach Harry. Hindi hadlang na mahirap ka dati para hindi ka maging successful. Hindi rin hadlang hindi ka nakapagtapos mag-aral para ikaw ay hindi maging successful. At lalong hindi hadlang na lumaki from a broken family. Kasi dalawa yan eh. Pwede mong gamitin yung mga pinagdaanan mo para gumawa ka ng masama. Yes. At pwede mo rin gamitin yung pinagdaanan mo para gumawa ka na mabuti at hindi na pagdaanan yun ng mga anak mo. So lahat ng desisyon ay nasa atin. It's up to you, no? Kung yung challenges ay gagamitin mo positively or gagamitin mo negatively. And in the case of Coach Harry, ginamit niya positively. And right now, no, he is an icon, he is an inspiration to a lot of people. At alhamdulillah, nakita ko, hindi lamang po siya ang naging successful, kundi napakadami na natulungan maging successful. And indeed, no, sabi nga, gusto mo maging successful, then help other people to succeed. At ibibigay at ibabalik yan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Coach, any last message sa ating mga viewers bago tayo mag-close? Huwag tanggalin yung paniniwala. Ibibigay sa'yo. Maring hindi ka pa ready na hindi pa ready yung mindset mo na pagkatiwalaan ka. So kung gusto mo pagkatiwalaan, sipagan mo, galingan mo. At the same time, huwag kang pumayag na hindi mo ilalaman ang pangarap. Kailangan mangarap ka, libre po mangarap. Wala pong bayad ang pangarap. Yan na nga lang po yung libre, yung mangarap ka. Hindi ka pa mangangarap. Titipirin po. Yeah, so ibig sabihin, kung ang nasa isip mo ay wala ang pangarap mo, hindi rin po mababago buhay natin. Walang pagbabago. Dapat nasa isip mo ang pangarap. Pangarap mo makatulong, nasa isip mo dapat yun. Anong pattern, paano ka makatulong? So, ano man industry ka, lahat po tayo ay may karapatan pong mabago ang buhay. Basta may pangarap ka at may paniniwala ka na yung pangarap mo, makukuha mo. Maraming salamat and Coach, thank you so much. At sana ay lalo ka pang maging successful para lalo pang dumami yung mga matulungan mo. Yes, maraming salamat din po. Boss Ami.